sa pagmamahal na sa isang tao. Siyempre, subjective yan eh. Kung ano yung nararamdaman nila. Kapag kasi di formal na sanaysay, napapatungkol o napapaloob talaga ito ng emosyon talaga ng may akda. Kung sa tingin mo ay mali siya, o sa tingin nyo ay gusto niyo niyang i-critic kung ano ba talaga yung sinusulat niya, wala na kayong magawa nun. Kasi ideya niya yun, nararanasan niya yun, at emosyon na yun. Malaya siya kung ano yung gusto niyang isusulat. So, yun yung di formal na sanaysay. Kahit anong gusto mong isulat, wala itong rule. Kapag sinabi naman natin formal na sanaysay, technical iyan. Meron niyang sinusunod. Lahat ng sinasabi mo o isinusulat mo ay meron itong basis, valid ito, at meron itong sanggunian. Naintindihan ba ang di formal na sanaysay at formal na sanaysay? Opo. Okay, magaling. Kapag sinabi nating di formal na sanaysay, ano nga yun? Binibining Angela? Di formal? Oo. Kapag sinabi nating di formal na sanaysay, Ang di formal ay subjektibo. ano pa? Malayang Okay, malaya. Sa formal na sanaysay naman, sa tingin mo, Binibining Princess, ano Ang ito? Ang formal na sanaysay ay isang technical na sulat. Mayroon ka talagang strukturang sinusunod. Okay, magaling. Sa tingin ko talaga ay nauunawaan na talaga kung ano yung dalawang uri ng sanaysay. Yun ay ang di formal na sanaysay at ang formal na sanaysay. Okay, nagagalak ako na naintindihan nyo ang talakayan natin. Okay, bago pa man ang lahat, dahil natapos na tayo sa ating talakayan, ay meron akong inihanda sa inyo na isang gawain. Ang gagawin niyo lang ay gagawa kayo ng di formal na sanaysay. So, sa isang buong papel, ay gagawa kayo ng isang di formal na sanaysay at hindi dapat ito lalagpas ng 2 sakno. At ipapasa niyo lang ito kapag nasa 15 minuto na. Okay? Naintindihan ba? Opo, ma'am. Okay, class. Maaari na kayong magsimula. Bago pala yan, class, meron pala akong inihanda sa inyo na rubrics na yung pagbabatayan sa paggawa ng inyong di formal na sanaysay. Meron tayong criteria. Nilalaman, 30 points. Spelling, grammar, mga salitang ginagamit, 20 points. Kalinisan, 10 points. Sa kabuuan, meron kayong 50 points. Okay, class, maaari na kayong magsimula. Okay, class, tapos na ang 5 minuto. Maaari niyo nang ipasa sa akin ang papel ninyo. Okay. Dahil tapos na tayo sa ating talakayan, ay meron akong itatanong sa inyo. Diba? Naintindihan niyo naman yung 2 uri ng ating sanaysay. So ngayon, magtatanong ako. Bakit ba kailangan natin na matutunan at maintindihan talaga yung 2 uri ng sanaysay? Binibining Angela. Binibining Angela, nakita kita nagpataas ng kamay. Sa tingin mo, bakit? Bakit natin kailangan matutunan ang 2 uri at bahagi nito ng sanaysay? So, dapat natin matutunan ang dalawang
uri ng salaysay, which is informal at formal. Dahil with English. Dahil, ano sa tingin mo? Call a friend? Yes, ma'am. Okay. Sige, sinong gusto mong tawagin? Si Princess, ma'am. Okay, Binibining Princess. Anong sa tingin mo? Ano nga po ulit yung tanong, ma'am? Bakit natin kailangan na matutunan yung dalawang uri ng salaysay at bahagi nito? So, kailangan natin matutunan yung dalawang uri ng salaysay dahil ito ay mahalaga na kagaya ay hindi tayo basta-basta sumusulat ng kahit ano kung sakali nagpapasulat yung guro nyo yung formal na salaysay. So, kailangan natin sundin yung mga bahagi ng formal na salaysay. Hindi tayo basta-basta sumusulat na kahit ano kasi hindi yon formal na salaysay. At kung di formal na salaysay naman yung pinatusulat, kailangan din natin sundin yung yung di formal na salaysay, kahit ano naman yun, basta galing sa iyo. Okay, mahusay! Bigyan ng tatlong palakpak si Binibining Princess! Okay, tama nga yung sinabi ni Binibining Princess. Sa di formal na salaysay ay maaari kang gumawa ng kahit ano kung anong talagang naaayon sa iyo bilang may akda na gusto mong isusulat o kung saan napapatungkol ito. At tama rin siya sa formal na salaysay kung saan meron talaga tayong sinusunod. Kasi yung formal na salaysay, technical. Ang di formal na salaysay ay Subject. malaya. Okay, very good. So, tapos na tayo, no, sa ating buong formal na talakayan. At ngayon, ay meron akong ibibigay sa inyo na mga katanungan. Ito ay multiple choice. So, meron lamang itong 5 items. Ang gawin niyo lang ay pipiliin niyo lang yung tamang sagot. At madali lamang ito kasi alam ko naman talaga na natutunan niyo talaga kung ano talaga yung tinatalakay natin sa araw na ito. Okay? Ibigyan ko lamang kayo ng 15 minuto upang sagutan ang katanungan na iyan. Okay, class, tapos na ang 5 minuto. Maaari nyo nang ipasa ang inyong mga papel sa harapan. Okay. Okay, class, bilang takdang aralin sa araw na ito ay meron akong ipapagawa sa iyo. Di ba kanina ay gumawa kayo ng diploma na salaysay? At ngayon, para mas mapalalim pa talaga ang inyong pag-unawa sa paggawa ng salaysay, ay may hinahanda ako sa inyo na isang aktibidad. So, ang gawin niyo lang ay susulat kayo ng isang formal na sanaysay. Tapos, gagawin niyo ito sa isang encoded na size A4, 10R12, at ipapasa nyo ito sa susunod nating tagpo. Para sa inyong gabay, ay may hinahanda ako sa inyo na rubrics upang magabayan kayo sa pagsulat o paglikha ng inyong formal na sanaysay. Depende na lang kung anong tema o paksa ang iyong pipiliin. Basta pasa niyo lang siya sa susunod nating tagpo. So, kalinisan, 10%, nilalaman, 50%, paggamit ng salita at gramatika, 30%, at paksa, 10%. Sa kabuuan, meron tayong 100%. So, isang
pagbati sa inyo kasi marami talaga kayo natutunan sa araw na ito. At nagpapasalamat ako kasi masyado kayong behave kayo ng mga estudyante. Okay? Magandang araw sa inyo at tupalain kayo ng Diyos. Mag-ingat kayo sa inyong pupuntahan at paalam na po. Paalam po, Pinipining Diyos. Okay, paalam.